Hallelujah. Ayan. Blessed Sunday po. Ayan. This Sunday po is very special dahil ngayon ay Mother's Day. So sa inyo po mga katabing nanay, at niyo po silang batiin. Happy Mother's Day po. Ayan. Happy Mother's Day po sa lahat ng ilaw ng ating tahanan. We praise the Lord sa mga nanay po natin. Ayan. Ngayon naman po, niyayahan ko po ang lahat. Tayo po'y tumayo. Ayan, sisimulan po natin ang ating pagpuri sa ating Panginoon. Sa aming devotion po kanina na pinangunahan ni Mommy Mel, sabi nga niya sa amin is, before tayo maka-enter sa presensya ng ating Panginoon, let us enter His gates with thanksgiving in our hearts and praise in His courts. And so ngayong umaga po, before we start, habang tumutugtog po ng intro ang ating mga instrumentalists, let us shout praises and thanksgiving po sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the blessings, the provision. Thank you, Lord, nakarating kami sa church. Thank you, Jesus, for the gift of family. Thank you. We adore you, Jesus. We praise your name. Hallelujah. Let's lift praises to His name. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We lift your name on high, Jesus. Hallelujah. We lift your name on high, Jesus. We will enter your courts with praise. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. To show the way from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Let's lift His name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Jesus, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. No other name we lift on high. No other name but the name of Jesus. No other name we magnify. No other name but the name of Jesus. No other name we lift on high. No other name but the name of Jesus. No other name we magnify. No other name but the name of Jesus. Hallelujah. Let's shout Jesus. Jesus, we thank you, Lord. Hallelujah. Let's shout praises to His name. Today is a happy day, amen? Let's celebrate the presence of Jesus today. Hallelujah. Thank you, Jesus, for all you've done in our lives. Greatest in history. Death is beaten, you have rescued me. Shout it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day.
umagang ito. Hallelujah. Indeed, Jesus is more than enough for us. Last Sunday, naging topic natin, di ba? Sino si Jesus sa buhay mo? At nung tinanong namin yung sa grupo namin, maraming bagay. May sumagot, siya ang aking ama, siya ang aking provider, siya ang aking healer. So, as we sing this song, Jehovah Jireh, let us remember the goodness of God. Mula nang tayo pinanganak, sa lahat ng trials na dumating sa buhay natin, He is always there, always present, and never left us. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough. You are more than enough. More than enough. You are more than enough for me. Let's sing it. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, you are with me. You supply all my needs. You are more than, so much more than enough. You are more than enough for me. Hallelujah. Let us take this time. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Shout praises. Vocalize your prayers. Lord, thank you, Jesus, for being our Jehovah Jireh, our Jehovah Rapha, our Jehovah Shammah. Thank you, Lord, for never leaving us. Thank you for the gift of family. Thank you for the gift of mothers, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Thank you, Lord. Let's sing it. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me. You supply all my needs. You are more than enough. More than enough. You are more than enough for me. Let's declare. You are more than enough, so much more than enough. You are more than enough for me. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon. Ikaw ay hindi lang sapat, kundi higit pa, Panginoon, sa aming buhay. Let us continue to sing praises and we declare Christ enough. Hallelujah. You are our reward, Lord, and all of our devotion. Yes, Jesus, we welcome your holy presence today. Hallelujah.
There's nothing in this world. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. His hope will never fail, and this hope will never fail. Heaven is our home. Yes, Lord. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
pagligtas sa amin. You are our Messiah. Jesus, our only Savior, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you sa paalaala, Panginoon, na kapag ikaw ang pinipili namin, Lord, hindi kami magkakamali. We will not be like Lot's wife, Panginoon, na manghihinayang o tatalikod pang muli, Panginoon. Because we know, Jesus, the only way, the truth, and the life is sa iyo lamang, Panginoon. And Lord, salamat. Salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa. Thank you, Lord, sa aming mga nanay, sa aming mga pamilya. Thank you, Lord, kasi never mo kami pinabayaan, never kami nagutom. And Lord, you are enough, more than enough sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. And now, let us declare and sing, Christ is enough for me, for you, for us. Christ is enough for me. Raise your voices. Christ is enough for me. Everything I need is everything I need. Christ is enough. Good morning. Yeah. Today pala is a very special day, no? Hindi ko masyado to na project kasi supposedly hindi ako speaker for today. But something happened na kailangan ako mag-speak, ano? And anyway, today is a family day. Kasi Mother's Day is always a special day for the family. Amen? Makita natin mga mothers around us. Pwede bang batiin natin ng happiest Mother's Day? Yes. Happy Mother's Day. At alam natin na we are missing some mothers today. Pero alam natin na everyone is represented. Kung wala man yung mother and father, nandyan yung mga anak. Right? At kung wala man yung mga anak, nandiyan naman ang parents. So, this morning, actually, kanina lang madaling araw lang ako nag-prepare kasi I just found out last night na hindi available yung ating speaker. But anyway, sa ating square groups, hindi mo na natin itatackle yung topic for today. Siguro let's spend this day
honoring our mothers. Okay ba yan sa inyo mga kapatid? So we will be talking and honoring and sharing the goodness of God by giving us mothers. This will be the first time na magti-teach or magsi-share ako on Proverbs 31 actually. If I remember, hindi pa talaga ako nag-teach on this. So anyway, mga kapatid, sobrang napakabuti ng Diyos sa mga mothers. Amen ba, mothers? Kasi may isang chapter po sa Proverbs na nakalaan talaga para sa mga mothers. And I just realized na walang perfect mother, walang perfect person, even fathers, no? But this is what the Lord wants for us. Ito yung God's will for mothers. And of course, ang title ay Ang Mabuting Asawa at Ina. Sapagkat ang mabuting asawa ay magiging mabuti ring ina. Amen? So, babasahin natin. I will not ask, hindi natin ito babasahin by group, but let us just look at each 3 verses. Opo? So, I want us to focus on this. Kung mas convenient kayo sa English, go to our GC sa Hope at meron po doon ng contemporary English version. Okay? I-combine lang po natin. Ang mabuting asawa at ina. Basahin nga po natin. Mahirap makahanap ng magaling na asawa at ina. Ang mamahaling alahas compared sa kanya. Tiwala ang mister niya sa kanya. Di kakapusin ang mister niya. Sa araw-araw ng buhay niya, mabuti siyang asawa sa mister niya. At again, mabuting ina rin siya sa kanyang mga anak. At never niyang ginagawan ng masama. Mga kapatid, I just realized na mga kababaihan, mga mothers, mga wives and mothers, tayo raw po ay mahirap mahanap. Tama ba yun? Mahirap makahanap ng magaling na asawa at ina. Okay? There are people who have chosen to separate from their husbands or sa tatay ng kanilang mga anak para lang po mabigyan ng mas mabuting kinabukasan ng kanilang mga anak. It is one sacrifice na nakita ko na ginagawa ng mga nanay para sa mga anak. Okay? May sapagkat para po maging mabuting asawa ang isang babae, kailangan maging mabuting asawa din ang isang lalaki. Tama ba? Agree ba tayo? Kasi it takes two to tango. Hindi pwedeng ikaw lang ang sayaw ng sayaw, yung partner mo ay hindi naman sumasayaw. You will not make a good partner or mahirap, no po? So, kaya ayokong isipin ng mga single mothers na hindi kayo mabuting asawa. Kung hindi man kayo naging mabuting asawa because wala kayong asawa. But I'm sure mabuti kayong ina. Amen? Sino po ang mabuting ina dito? O bakit ayaw magtaas ng kamay? taas your hands. Yan. Kaway-kaway ang mabubuting ina. Kahit hindi man tayo mabuti talaga, minsan, hindi mo kailangan maging pinakamabuti. Actually, hindi naman sinabi diyan ang pinakamabuting asawa at ina. Sinabi lang ang mabuting asawa at ina. By the grace of God, we can be good mothers and good wives. Amen? So, mahirap tayong hanapin, no? Sabi diyan, walang sinabi ang mamahaling alahas compared sa kanya. So, sino dito may mga mamahaling alahas? Alam ko si Ate Beth, mamahalin ng alahas yan. Ate, magkano yung alahas mo? Hindi niya marinig. Sino dito ang may pinakamahal na alahas? At isanla muna natin. No? So, mga kapatid, kahit po hindi mamahalin ng alahas mo, kahit 150 lang yan, no?
Kasi ang nagpapaganda talaga sa atin, hindi yung alahas, kundi ang presensya ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Amen? Mayroon na bang nagsabi sa inyo na ang ganda mo or there's something that is different in you? Kasi kung may sinabing, ano yung something different? Mahal ba ang hikaw ko? Mahal ba ang salamin ko? 100,000 ba yung salamin ko? May alam ako dito, 100,000 ang salamin, ha? Pero mga kapatid, wala yun sa halaga ng isinusuot natin. Kahit ukay-ukay lang yan, you can still shine even if your damit is from UK. Di ba? Kasi wala po yan sa mga bagay na sinusuot. Yan po ay nasa bagay na nasa ating loob. Amen? So minsan po, there are some women that I know na they feel miserable pag hindi designers ang kanilang mga suot, no? Pag hindi designer brand. Wala po talaga yan, I tell you. Mga kapatid, ang pinakamahal na pwede nating isuot, put on Christ because Christ is the one that makes us beautiful. Amen? Mga kababaihan, yan po ang sikreto. So, ang mabuting asawa at inaraw ay walang, no comparison, cannot be compared with expensive jewelries. Okay? Tiwala ang mister niya sa kanya. Di kakapusin ang mister niya. O mga mister, pag ang asawa niyo ay may buting asawa dahil may Kristo siya, hindi raw kayo kakapusin. May mag-aabono kasi. Sometimes, ang katotohanan, ang mga mister magbibigay ng 20,000. Parang wow, ang laki-laki nun, 20,000. Ang kanila palang expenses ay 50,000. Paano? Sino ang magpupuno ng 30,000? Sino? Ang nanay mag-aanap ng paraan. It's either maghahanap ng Bombay or maghahanap siya ng pwedeng kitain. Magbabanana Q siya, magbabarbecue, magtitinda siya ng ng ukay. Alam nyo, ang mga Filipinas, very, anong tawag doon? Maabilidad, di ba? Marunong gumawa ng pera ang mga Filipina mothers. Tama ba? To the point na yung mga mothers natin, kailangan pa nila mag-abroad para nang mapag-aral nila ang kanilang mga anak. Tama? Kaya ang mga mister tiwala sa kanila kasi alam nila marunong gumawa ng paraan ang mga asawa nila. Okay? So, sa araw-araw ng buhay niya, mabuti siyang asawa sa mister niya. At never niyang ginagawa ng masama. Ayan, pag-isa kang mananampalataya, pag-isa kang disciple ni Jesus Christ, ito talaga yung goal mo sa buhay araw-araw na maging isa kang mabuting asawa at maging isa kang mabuting ina. Tama ba mga nanay? Friends ba tayo? No? Kasi I'm speaking in your behalf. Ito yung tayo to. So, parang nais natin mabuti lagi ang ating mga pamilya. Okay? So, marami na akong nakausap, nag-share sa akin, nagkwento ng kanilang mga buhay bilang mga nanay at bilang mga asawa. At talaga po, number 1 po ang mga Filipina mothers and wives. So, happy ba kayo na Filipina ang asawa ninyo, mga kalalakihan? Are you glad na ang asawa ninyo ay Filipina? Hindi masyado. So anyway, ito po yung dapat mailagay natin sa isip ng mga kalalakihan, ng mga fathers.
next month naman kayo, okay? So ngayon muna. Sunday namin ito, okay? Kaya, agree lang kayo dyan. Walang ko kontra, okay? So a good wife, sabi, is the most precious treasure that a man can find. So if you have found a wife, that is your most precious treasure. Okay? O, di ba? So, sapagkat, sabi dito sa Contemporary English Version, her husband depends on her. So, yun pala, mga kalalakihan pala talaga nagtitiwala at dumidepende sa kanilang mga asawa. Okay. So, tingnan natin yung fourth verse. Ayan. 13 to 15. Let's read. Yan. So, ang mga mother, actually, mahirap magtrabaho. Pero, kailangan niyan iayusin ang mindset niya. So, ini-enjoy niya. Right? Sino dito ang simula pagising hanggang pagtulog nagtatrabaho? Diba? Kailangan i-enjoy natin ang trabaho natin. Kasi pag nagmamaktol ka na nagtatrabaho ka, mas doble ang pagod. Mothers, we have no choice but you have to keep on working. Kasi yun na talaga ang nakatalaga na trabaho natin. So the best is enjoy your work. Sabi niyan, gumagawa ng mga telang linen at wool. Aside from working, the house chores, marami pa tayong ginagawa na pinag-iisipan natin kung paano tayo kikita. Ganun ba? Sino dito ang maraming ideas? Ayan, si Jen, number 1. No? Natutulog na lang, ang dami pang ideas, ano? Kasi you just know kung ano yung mga kailangan na needs for this month and for the next month. At ito pa yung katotohanan. Nag-uuwi siya ng pagkain galing sa malayo. Sino dito yung mga mothers na pag na-invite sa birthday, sa party, may Sharon? Sino? Lahat ng mothers. Kayo bang mga fathers? Nagdadala kayo? Oh, never. Matataas ang pride. Matataas ang pride ng mga fathers. Hindi mo yan mapapag-Sharon. Diba? Pero ang mga mothers, mag-aarimuhan yan. Uy, pwede yan lunch, dinner. Pwede yan for breakfast bukas. Sino ang may ganong isip? Nanay o tatay? Nanay talaga. Kaya lahat ng nanay, Sharon. Bihira lang, wala akong nakikitang tatay na magganyan. Wala. Kasi nahihiya sila. No? Kunyari lang. Pero yung baon ng nanay, kinakain din nila. Ayun. Mataas talaga yung pride ng mga lalaki. Mataas talaga ang pride. Oo. Kaya, sasabihin niya sa asawa niya, maghingi ka nun. At alam niyo ba yung mga nanay, may mga kilala ako noon nag-work pa ako. Yung kanilang mga bag, parang barko. Ang daming may longganisa, may minatamis, may kung ano-anong binibentang pang snack sa office. Bakit? Kasi kahit piso-piso na tutubuin, makakadagdag yan sa budget. Tama? Sobrang nakakabilib ang mga nanay. Kasi ginagawa nila yon. Kasi sila po ang may hawak ng purse, di ba? Nagbigay na si Mr. ng 10,000, 20,000 ang 10,000 ang binigay ni Mr. Tapos siya may sweldo din na 10,000. 40,000 ang gastos sa buong buwan. Siyempre may tuition ng mga bata, may kung ano-anong babayaran. Saan kukunin?
Siyempre, kailangan mag-isip ang mga nanay. But you know what, mga mothers? Hindi yan sariling galing natin. Nilalagay ni Lord ang wisdom na yan sa atin. Amen? Inaalis ni Lord yung mga hiya-hiya natin. Inaalis ni Lord yung mga pride natin. Kasi what comes first is the need of the family. Ikaw din naman eh. It's either mangungutang ka sa Bombay, yan, taas pa ng tubo. So kaya ikaw ang kailangan maghanap. Kailangan yung barko mo, punuin mo ng paninda. Okay? May mga kilala ako nung dalaga pa sila. Aba, ang sexy-sexy. Tapos na nagkasaasawa at nagkaanak, ang dami nang binibenta sa office. Kung ano-ano, dinadala para ibenta, patubuan, yung mga ganon. Uso po yan hanggang ngayon. Mga teachers, kahit mga teachers, ang dami rin nilang tinitinda. Sino dito ang may teacher na ganon? Oh, marami ha. Kasi ang mga teachers, mga mothers din sila. Okay? Okay, 15. Madilim pa lang? Gising na siya para i-prepare ang pagkain ng pamilya niya. At ibilin sa mga kasambahay ang gagawin nila. Ayun, pag may baby ka, sino ang pinaka-late matulog? Tatay ba? Tatay mo kasi security guard. Pero, pagdating sa bahay, nanay na. O, diba? At sino ang pinakaunang kailangan magising? Nanay pa rin. Kasi siya magluluto ng breakfast. Diba? Ba, mga dakilang nanay pala talaga, mga nanay, no? At tapos, nasa bahay lang ang naim. May mga nanay hindi nag-work, ha? Hindi, walang opisina, pero may income. Ganun ba tayong nanay? Walang opisina, pero may income. Mayroon siyang sariling diskarte, di ba? May sarili siyang diskarte. Pero akala ng mga anak at akala ng asawa, wala siyang trabaho. Kasi hindi siya nagre-report sa opisina. Di ba? So, akala na marami, dahil hindi ka nag-opisina. Parang ako, akala nila wala akong trabaho kasi wala naman ako opisina, nandito lang ako nag-work. Pero siyempre, di nila alam na gumagana ang utak mo, nai-stress ka din, may mga kailangan kang matapos na reports. Minsan hindi yun nakikita ng mga anak. Ang nakikita lang nila, magiliw, mabait. Minsan nakukonsumi din. Pero most of the time, ang mga mothers, kailangan mag-put up sila ng happy face na enjoy nila ang kanilang ginagawa kahit mahirap. Right? Kaya, siguro naman after this, magiging considerate na tayo sa mga asawang babae at saka sa mga nanay. Tama ba? Walang nag-agree. Okay, at mga kapatid, mga kabataan, this message is not just for mothers, but also for would-be mothers. Ito kasi yung will ng Lord. Ito yung standard ng Lord. Ito yung nais ng Lord para sa lahat mga kababaihan. Okay? Para sa mga kababaihan. Kasi ito yung nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Okay? So, pa-sexy-sexy ka lang, pa-demure-demure ka lang, pagdalaga ka pa. Pero pag may asawa ka na at mga anak, ibang-iba na po ang dynamics ng buhay mo. Amen? So, let's move on. 19. Gumagawa siya ng sarili niyang sinulid na ginagamit sa paghabi ng damit. Napagbigay siya sa mahihirap at handang tumulong sa nangangailangan. Kahit sobrang lamig, di siya nag-aalala kasi may damit na pangginaw ang pamilya niya. So medyo figurative po ang ibig sabihin ng mga 3 verses na to, no? Ang mga kababaihan, gumagawa ng sarili niyang sinulid na ginagamit sa paghabi ng damit. Alam niyo kung sino ang pinaka-creative? Mga mothers You have to create opportunities and anything that could be turned into money and into opportunities. Tama? Sa ngayon po, like ngayon,
ang dami na ngayon opportunities to earn money online, right? Ngayon nga, dahil may online jobs na mga mothers nagwo-work habang nag-aalaga ng bata, habang naglalaba, habang nagluluto. Di ba? So grabe ang mga kababaihan. And you know what? Hindi lang yan dahil magagaling ang kababaihan. Magaling po ang kanilang Panginoon. It is God who gives wisdom, strength. He gives you creativity. Nagbibigay po ang ating Panginoon ng favors. And He even connects us with people para i-patronize, para bilhin yung mga produkto natin. Tama po ba? So kaya ito pong Proverbs 31 na ito po ang ini-expect ng Lord from us. This is what the Lord wants from us women, mothers and wives, okay? So, minsan po, kapag bata ka pa, parang pangarap mo, makapag-asawa ka ng prinsipe. Para ikaw din ay magiging prinsesa lang. Na para lang Snow White and yung mga fairy tales lang. Pero iba po ang katotohanan ng buhay. Right? And that is why kailangan natin si Lord sa ating mga buhay. So, ang isang babae, ang isang mabuting asawa at ina ay mapagbigay siya sa mahihirap at handang tumulong sa mga nangangailangan. Bakit? You can always identify with a struggling mother. Ang isang nanay na ay madaling maawa sapagkat nararamdaman niya yung hirap ng mga bata o ang hirap ng isang ina. No po? So, kaya minsan, ang mga nanay, kailangan niya pang itago ang pagtulong niya. Kasi pag nalaman ng asawa niya, pagalitan man siya. Tama? Pinapagalitan ng mga nang tumutulong. Diba? Bago ka tumulong sa iba, sarili muna natin, di ba? Kaya ang katotohanan, mga kapatid, may mga mothers na kailangan nilang gawin yan in silence or secretly. But hindi po maalis yan sa mga katulad nating nanay because we know the struggles and the pains of a mother. Okay? And sa verse 21, kahit sobrang lamig, di siya nag-aalala kasi may damit na pangginaw ang pamilya niya. Mga kapatid, ang isang asawa, ang isang mabuting asawa at ina, ang nakikita po niya hindi lamang yung ngayon, kundi ang bukas at ang mas malayo pang bukas. Alam niyo po, sa ating kasi, lang tayo, rainy days and summer days lang tayo, 2 seasons lang tayo. Pero sa ibang bansa, di ba, spring, summer, autumn, and winter, 4 seasons. Sabi po dito, ang isang ina, pag habang springtime, maraming harvest, nagtatabi siya para sa winter. Ang isang ina po ay binigyan tayo, ang kababaihan ay binigyan ng Diyos ng intuition at saka ng foresight. Nakikita niyo ba yan, mga kalalakihan, na ang mga asawa ninyo ay may you can see the future, and women, ladies, we save for the future. Kadalasan po ang mga kalalakihan, gastusin na natin ngayon yan. Ibili na natin ngayon ang pera natin. Bakit? Kasi ngayon, ang 100 pesos pa ang worth. After 1 week, baga 10 pesos na lang. So, let's spend our money now while we get the worth, no? Pero hindi ganoon mag-isip ang mga nanay kasi we always want to save. Lahat ba ng nanay nagsisave talaga? Talaga ba nakikita natin yan? Hindi lahat. Now, kung hindi pa tayo lahat, this is what the Lord wants us to see.
You save for every season of life. Hindi lang yung pang spring lang or summer lang. Kahit for winter time. Ibig sabihin, dapat na po-project natin yung mangyayari, yung ngayon, yung after 5 years, yung after 15 years, yung after 20 years. Kailangan meron po tayong foresight na hindi lang tayo prepared to live now and die tomorrow. We have to keep on living until the last breath of our lives. Sa atin pong mga nakita ko po to sa personal kong buhay. Sa atin bang mga mag-asawa, sino ang nagpupursige magkaroon ng bahay at lupa? Ang mga tatay ba? Mostly, it's the nanay, no? So, well, siguro sa 10, dalawa, 20% men, pero most of the time, it's the women. Kaya ang mga nanay, sabi ko nga, hindi na kontento sa isang trabaho eh. Lagi yan may pangalawa, may pangatlo, may mandaming gimmick. Sino dito yung mga nanay na maraming gimmick? Maraming... parang si Jingjing, may restaurant na, may ganito pa, may nag-online selling pa. Every opportunity. Pero ang mga tatay, pag may isang job, okay na. Diba? Maliban na lang pag nasa abroad ka, kasi ang daming trabaho, talagang hindi lang one job, mga 3 yan sila. Pero anyway, mga kapatid, mga kabataan, we have to be open. Kailangan makita po natin na sabi diyan, kapag tayo may foresight, hindi pa malayo pa yung taglamig, meron na tayong nakahandang kumot. Meron na tayong damit panlamig. Hindi yung winter time na ang suot mo pa pang summer kasi wala kang naitabi na damit pang winter. No? Sa bandang taglamig. Marami po mga sa Pilipinas, minsan ubus-ubus biyaya. Pag ang may kadalasan ang sino ba 'yon? Sino sa bahay natin ang anong tawag doon? Matipid. Meron ba? Walang matipid. Sino sa bahay natin ang kuripot? Si Ate Beth hindi kuripot. Usually it's the mother. Nagkukuripot ka kasi lalo na pag limitado pa ang resources mo. Kasi ano na yan pag mother ka, kailangan budgeted na yan Kailangan alam mo kung magkano ang dapat for the future. Mayroon na ng para pang alkansya, pang bayad sa bills, and of course, meron ding pang savings. I think ang mga Filipinos hindi magaling mag-save. No? Yan ang sinasabi ng kaibigan kong Koreana. Kasi yun ang nakita niya sa mga outreaches niya Ang mga Koreans daw, mahalaga sa Filipinos ang past at saka yung present. Kaya tayo laging naaalala natin yung mga sama ng loob. Diba? Naaalala natin yung mga sama ng loob at gusto lagi nating masaya ngayon. Hindi tayo nagkikip or nagsisave for the future. Ang ano ba? Parang ang mga Americans, they live in the now. Gusto nila laging now, masaya now. Pero ang masabi ng kaibigan kong Koreana, sa kanila daw, they live for the future. Kaya nagsisave sila. Nagsasakripisyo sila para yung future nila maging matagumpay. So, what if we have yung tatlong past, present, and future, kung lahat yun ay mahalaga sa atin, then, ibig sabihin, we should be preparing for the future. Hindi yun bahala na si Batman sa kinabukasan. So, kaya importante na tayo po, we think about saving for the future, na magkaroon tayo ng
ma-project natin, may retirement benefits tayo, o dapat may retirement plans tayo, or dapat ma-project natin kailan tayo dapat magkaroon ng sariling bahay at lupa, or business. Hindi lang yung bahala na, kasi nakakatakot po yun. So, as isang mother, I believe na it's the mother, sa family, ang mother ang dapat may ganong pag-iisip. Nilalagay ng Lord sa puso ng mga nanay yan na dapat ma-project natin yan. Kanina nga pinag-uusapan namin sa Crossroad. Sa kanila si Ate Beth at saka si Kuya Rudel, sino sa kanila ang nag-isip tungkol sa future? Sabi ni Kuya Rudel, si Beth. Kasi siya ang nag-isip, magkaroon ng magandang negosyo, magkaroon ng bahay at lupa, ng mga sasakyan. Kasi noon, wala silang mga bagay na yan eh. And you know what? The Lord honors the faith of the mothers and the wives. No? Kaya kung mag-aasawa kayo, hanapin nyo talaga yung merong matibay na relasyon kay Kristo. Because only the Lord can give that wisdom to godly women. Okay? Hindi lang yung hahanapin yung maganda lang, cute lang, sweet lang. Walang katutunguhan. Kailangan meron siya ng the mind of Christ. Kasi si Lord lang ang pwedeng maglagay niyan sa puso natin. Okay? Na pati yung bukas ay napaghahandaan. Okay? So sabi niyan, may damit na pangginaw ang pamilya niya. Kasi prepared siya, napaghandaan niya yan. Alam nyo, maganda yan man yung maganda ka ngayon, pero mas maganda kung mas maganda ka pa in the future. Tama? Alam niyo po ako noon, kontento lang ako na naka-uniform lang ako sa trabaho ko. Tapos, hindi nga ako kahit nga mag-ukay-ukay, hindi ako nag-uukay-ukay noon. Kasi ang goal ko, kailangan makapag-ipon muna kami para makapagpatayo kami ng bahay, makapagkaroon kami ng ganito, ng ganyan, bago kami mag-retire. And hindi po yun ang galing lang sa sarili kong idea. I believe that it was the Lord who placed that in my heart. So that nakita ko po ang kagandahan ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi, kabataan, wag lang yung pa-cute-cute ngayon. Magpa-cute ka kay Lord, i-please mo si Lord para magiging maganda ang iyong kinabukasan. Amen ba? Yes. Okay, so next, let's read 22 to 24. Gumagawa siya ng mga pang-cover sa kama. Ang damit niya, mamahaling tela na kulay violet. So, anong ibig sabihin yan? Ang isang nanay na may tunay na relasyon sa Diyos, alam niyo po ba yung pang-cover sa kama? She covers her family with prayers. She covers them with the promises of God. At ang damit niya, bakit kulay violet? Sapagkat alam ba natin na tayong mga anak ng Diyos, we as daughters of Sarah, daughters of faith, anak tayo ng hari. Amen ba? Anak ka ba ng hari? So kung anak ka ng hari, alam niyo ba ang color ng royalty? Violet. We are wearing violet kasi anak tayo ng hari. Therefore, hindi ka kawawa. Minsan, akala na lang, alam mo, meron kasi tayong tinatawag na poor mentality. Ito yung mga, minsan, pinagbibiroan namin yan. Pag 4 square daw, poor square. Hindi po poor square ha, dapat 4 square. No? Pag sinabi kasi, marami po kasi sa mga noon, pag 4 square, ay poor naman talaga. Di ba sa Bisaya, pag hindi nila na-pronounce yung F. So yung 4 square, nagiging poor square. Hindi po tayo poor square. Tayo po ay 4 square. Amen? So mga kapatid, hindi po tayo poor.
Jesus has become poor for us so that we can be rich, para maging mayaman po tayo. At ito po yung kagandahan na as a child of God, noon ang lagi kong iniiyak, Lord, parang sa family namin, parang kami ang pinaka-poor. Kasi wala kaming, ang sasakyan namin ay laging second hand. Ang bahay, wala kaming bahay kasi, alam niyo ba yung building na malaki dyan? Diyan kami dati nakatira. Ang laki ng bahay namin, ano? Diyan kami nakatira. So parang feeling namin, okay lang kami kahit walang bahay. Pero ang iniisip ko, paano pag nag-retire kami? Saan kami pupulutin? Ay di ibig sabihin, kung kailan pa kami tumanda, doon pa kaming mangungupahan. Kasi wala nga kaming sariling bahay at lupa. So, pero alam mo, iniiyak ko, Lord, mga missionaries kami, naglilingkod kami sa iyo. Huwag mo naman i-allow na maging kami ang pinakamahirap sa pamilya namin. And so the Lord started blessing us. Nung ako po aside from serving as manager of that ministry, ako din po ay may mga negosyo si Lord na inopen for me. Alam niyo ba, nagbibenta ako ng lupa noon. Nagbibenta ako ng Fernsea. Pero huwag na kayo mag-order kasi wala na. Kung ano-ano po yung ino-offer ni Lord sa akin. May isang hindi ko kilala, inoferan ako. Sabi niya sa akin, you know what? You can sell this product. This will help a lot of people. Tapos binigyan niya ako ng credit na 6 months. Yun po yung biozapper na binibenta ko noon. Ang daming bumili noon at ang daming natulungan. And so, that is when I started saving. Kaya po kami nakabili ng lupa dito. Was it my own work or doing? Hindi po. It was the Lord. Because I claimed the promises ng Panginoon. Sabi ko, Lord, kung kami naglilingkod sa iyo, dapat hindi kami mahirap. Ang katotohanan nakakalungkod, marami pong pastors ang mahirap. Kaya minsan pinuput down nila ang mga pastors. Well, in our case, we were working and we were pastoring. Nito lang po kami nag-full-time after ng retirement. Pero ang mga kababaihan, mothers and wives, cover. Sabi diyan, i-cover natin ang ating mga beds or ang ating mga family ng prayers. And of course, let us wear our royal robes. Sapagkat tayo bilang mga lingkod ng Diyos, may karapatan tayo sa kapangyarihan at sa mga kayamanan ng ating pinaglilingkurang Diyos. Amen? Kilala ang mister niya sa lugar nila, isa sa mga iginagalang sa bayan. Well, minsan naisip natin, kailangan ba maging politician ang asawa mo? Kailangan ba magkaroon ng mataas na posisyon sa isang kumpanya? Pwede, pero not necessarily. Kasi ang nais nating unang paggalang na matanggap natin, ang paggalang galing sa Diyos, yung pagkilala sa atin. At ang pagkilala ng tao ay susunod na lang. So, kaya sa isang lingkod ng Diyos, sa isang babae, of course, iniiwasan natin ma-engage sa mga problema, sa mga may mga anomalyang bentahan minsan, kasi we have to protect our integrity. Kailangan i-protect natin ang ating mga pangalan. And of course, we carry the names of our husbands, di ba? Sa atin po, sa Pilipinas, pag married ka na, nawawala yung apelyido mo kasi carried mo na yung apelyido ng asawa mo. Sa ibang lugar, nire-retain ng mga babae yung apelyido nila. Kaya pag may ginawa silang kapalpakan, apelyido pa rin nila ang maapektuhan. Pero dito po sa atin sa Pilipinas, pinapahalagahan natin ang apelyido ng ating mga asawa.
Amen? So, kailangan maayos tayo sa, hindi lamang sa pakikipag-relate sa business, but even in our social life. No? Lalo na ngayon, sa mga social media, minsan, may mga secret affairs. Huwag tayo mag-i-engage sa ganon because God can see you. Okay? Anything na ginagawa natin, kahit hindi man ma-reveal sa mga asawa at mga anak natin, nakikita yan ng Panginoon. Pangalagaan po natin ang integridad natin. So, 24, gumagawa siya ng linen na binibenta niya at sa mga negosyante, nagsusupply siya ng belt. Again, ang isa pong babaeng lingkod ng Panginoon, maraming opportunities. Remember, ang promise ng Lord, He gives us the power to create wealth. Ang mga kamay po natin ay bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan to create wealth. So, kaya gamitin natin ang kamay natin, una sa pagpupuri sa Diyos. Dapat nakataas muna sa Lord bago tayo manghingi ng pagpapala sa Panginoon. Right? Marami po sa atin, hingi lang tayo ng hingi. Pero pag nag-worship tayo, ayaw natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Taas muna, suko sa Lord, bago sahod, pahingi Lord. Because God can always bless the works of our hands. Amen? Okay, malapit na. 25 to 27, let's read. Mga kabataan, nakikibasa ba kayo? So, matatag siya at nirerespeto ng mga tao. Sa mangyayari sa future, hindi siya natatakot. So, pag nagsalita siya, may matututunan ka at mabuti ang itinuturo niya. Lagi niya chine-check ang kailangan ng pamilya niya at never siyang makikitang tatamad-tamad. Okay. Matatag siya at nirerespeto ng mga tao. Sa mangyayari sa future, hindi siya natatakot. Alam niyo po, napatunayan ko to na ang mothers po, may takot tayo sa future. Kunyari, nung nagyera sa Middle East, sabi ni Eden, ako pastora, kailangan bumili na ako ng mga ganito. Kasi naiisip niya, pag nagkaroon ng mahal na masyado ang pagkain, ang naisip niya magugutom ang kanyang mga anak. Sa totoo lang, mga nanay, di ba? Takot tayong magutom ang mga anak natin. Tama ba? Kasi minsan tayo mga nanay, kaya na natin magtiis ng gutom. Pero yung mga anak natin, lalo na pag maliliit pa, hindi pa nila kayang mag-fasting. So, pero mga kapatid, kaya nga tayo binibigyan ng Lord ng wisdom, ng insight, ng foresight, para ma-project natin ang future. At kapag hawak natin ang future, sino dito ang laging hawak ang bit? No? Kasi dapat hindi natin hawak ang bit. Hawak natin ang future natin kasi hawak natin si Lord. Ang future natin ay kay Lord. Pero pag wala ka namang connection kay Lord, wala kang future. Diba, mga kapatid? So, napakabuti na hawak natin si Lord at hawak niya tayo. Okay? Pag nagsalita siya, may matututunan ka at mabuti ang tinuturo niya. Yan po yung mga godly mothers, mga godly wives. Talagang hindi ka pa aalisin hanggat hindi ka nasisermonan. Tama ba? Sino ang ayaw ng sermon? Pero sa katotohanan, when we speak with wisdom, and it is always good for you. Hindi po kami nagsasalita para lang saktan ang mga damdamin nyo. We want to enrich your lives, we want to encourage you, and we want to strengthen you. Okay? 27. So, ang nanay, lagi niyang chine-check ang kailangan ng pamilya niya at never siyang makikitang tatamad-tamad. Tama ba? Sino dito ang tamad? Siyempre, wala nga amin, di ba? Pero I think if you are a mother, wala ka talagang panahon maging tamad.
Kasi pag naging tamad ka, kawawa yung mga anak mo, kawawa ang bahay mo, kawawa din yung asawa mo. Di ba? Kaya kung tamad din lang, huwag na mag-asawa. Ganun ba yun? So, pero mga kapatid, ay nais kong sabihin sa atin na kapag ikaw ay isang Kristiyanong babae, dapat godly wife and mother ka. Dapat talaga ito ka. Dapat ang buhay natin ay nasa Psalm or nasa Proverbs 31. You must be a Proverbs 31 woman. Okay? At kung maghahanap ka ng mapapasang ngasawa, J. Vince, dapat ito yung standard. Okay. So, the last 3, proud sa kanya ang mga anak niya. Pati ang asawa niya. Ganito siya purihin. Maraming babaeng magaling, pero ikaw ang the best sa lahat. Yung gandang nakakaakit, naluloko ang tao dyan. Ang kagandahan naman, kumukupas yan. Pero ang babaeng may takot kay Lord, yan ang dapat purihin. Ibigay ang parangal na deserve niya dahil sa mga ginagawa niya. Purihin siya sa harap ng bayan. Purihin siya sa harap ng church. No? So, minsan ang mga anak, hindi pa sila proud. Or they could be proud, but sometimes they are not proud. Pati rin ang mga asawa, sometimes nga ang nakakalungkot sa iba, kung kailan pa namatay, saka pa lang nila naalala, ganun pala kagaling ang nanay ko, ganun pala kagaling ang tatay ko. Saka pa sila nanghihinayang. Pero during the times na buhay pa sila, hindi nila na-appreciate. Kasi ang kanilang focus sa labas, outside the house, tama ba mga kabataan? Minsan po tayo, when you are young, ang focus ng isip po nasa labas. Ang bahay parang tulugan lang. But once you grow mature, once you begin to grow deeper in your faith, ma-appreciate mo ang gandahan ng pamilya mo. Doon mo ma-appreciate ang na-blessed ka pala. Na-blessed ka pala with parents na believers, disciples of the Lord, at blessed ka pala na meron kang church. Okay? So, kaya mga kabataan, just keep on coming. Bata pa kayo, hindi nyo pa lahat naiintindihan. But someday, the Lord will remind you kung ano yung mga narinig nyo sa simbahan. I can say that because when I was young, hindi ko lahat naiintindihan ang mga naririnig kong mensahe sa church. But when I grew older, doon ko na-realize yun pala yung ibig sabihin. Kaya lagi pong panalo ka na ikaw ay ma-attend ng church nung bata ka pa. Okay? So maraming babaeng magaling, pero ikaw ang the best sa lahat. Of course, ang best natin as in, hindi tayo nagko-compare sa bawat isa. I could be best for my family. Ate Beth is best for her family. She could not be best for me, for us, no? Kanya-kanya kayong pamilya eh. Tayo ang best for that family. Although sometimes, ang mga kabataan, mas tinitingnan, parang best yung kabila. Di ba? Ganon tayo eh. We tend to compare. And yun nga, sabi laging may yung kasabihan na the grass is greener on the other side. Parang mas ina-appreciate pa natin yung pamilya ng iba kaysa sa atin. Nakikita ko po yan. It has been my experience. No? Na parang hindi nila appreciated yung pamilya namin. Pero pag i-compare mo sa pamilya ng iba, mas blessed pala sila. Pero that is what the enemy wants to destroy us. Pero as a Christian family, appreciate what you have. Be blessed, be happy, be thankful sa blessing ng Lord sa bawat pamilya natin. Hindi tayo pare-pareho, may pagkakaiba. Pero mga kapatid, ang Diyos na nagpapala sa Laurel family is the same God who is blessing the Profeta family.
we have the same God. Iba-iba ang dynamics, iba-iba ang sitwasyon, but we have the same God. Amen? So, instead na, kasi minsan pag kinumpare natin ang ating mga pamilya sa iba't ibang pamilya, parang feeling ko, ay, kawawa naman ako. O kawawa naman na kami, parang hindi kami best. But let us give ourselves time, give our children time, and give God time to do His will. Ang alam ko, ang naman ang pinagkatiwala natin sa mga kamay ng Diyos ay tiyak niyang pagyayamanin. Amen? So, maraming babaeng magaling, pero ikaw ang best para sa iyong pamilya. You are the best gift to your husband and to your children because you are a godly mother. You are a Proverbs 31 woman. Amen? So, 30. Yung gandang nakakaakit, naluloko ang tao dyan. Ang kagandahan naman, kumukupas yan. Pero ang babaeng may takot kay Lord, yan ang dapat purihin. Mga kapatid, siyempre gusto ng lahat ng glass skin. Kung ano-anong kailangan maganda, i-delay ang aging. 70 years old na, pero mukhang 40 pa lang. Kasi panay ang pabotox, di ba? So, pero darating ang panahon na yung botox ay hindi na rin uubra. No? And besides, sabi nga natin, ang kagandahan ay hindi panlabas lamang. Ang kagandahan ay nanggagaling sa kaloob-looban. Amen? Ang tunay na maganda, ang tunay na magandang babae ay ang babaeng may takot at pag-ibig kay Lord. Yes. Of course, ibigay ang parangal na deserve niya dahil sa mga ginagawa niya, purihin siya sa harap ng bayan or sa harap ng church. Mga kapatid, I want to hear from this church how you would honor your parents or your mothers. Yung mga mothers natin, ano ba nakikita natin sa kanila na sila ay pagpapala, tunay tayong pinagpala kasi may mother tayong ganon. Okay ba sa inyo yan? Yes. So, because we still have time, should we proceed with the program first bago bigyan natin ng opportunity na magsalita ang bawat isa? Kasi wala tayong square groups. Wala muna tayong square groups. Okay? So, next, wait lang. Dahil napaka-special ng mga mothers natin, mamaya na yung honoring the mothers, ha? Gustong-gusto na ni Samsil magsalita eh. So, alam niyo ba na I was so blessed with this from the Voice translation. Sabi yan, you beloved mothers are worth so much more than a whole flock of sparrows. God knows everything about you, even the number of hairs on your head. So do not fear. The Lord has spoken directly to me through this kasi ang katotohanan, maraming takot ang isang ina. No? Because ang isang fear ng ina is, what if something happens to my children and I'm not around anymore? Paano kung may mga mangyari sa anak ko tapos wala ako? Diba? So, paano? So, ito, and one reason or effects of worrying is graying hairs. ang worst pa dyan, nagpa-falling hair. Yung masyadong nag-worry, yung masyadong stress, nagpa-falling hair sila. So, alam niyo po, every time na may falling hair kayo, concerned si Lord. Concerned si Lord.
Kaya bilang ni Lord yung falling hairs nyo, pero bilang din ni Lord yung mga nandyan pa. And the Lord wants you to retain more hairs and even to grow new hair. Amen? So because you are so important, mothers are very important to the Lord. Diba? So yung pinasa natin sa Proverbs 31, yun ang nais ng Diyos na maganap sa ating mga buhay. Because we are God's extension of His love to people, especially to our families. I would like to ask the mothers to come in front because we're going to give you, dahil mahalaga kayo, bibigyan natin ng 10 years supply of comb. 10 taong supply ito, ha. All the mothers come. At yung may kasamang mga anak, please come and you will be the one to give this gift to your mothers. Yes, pati yung mga guests natin, we are honored to welcome mothers. Yes. Lahat ng mothers. Ay, yung may mga anak. Pag ganito, dito, para...
Hindi pa natin ipag-pray yung mga mothers. Sige, sige. Okay. Okay, sige po. At this time, sige, sino po sa offering? Okay. Okay. Teka, sige, paghandaan muna natin to. May special number ang mga kalalakihan para sa mga mothers. Praise God po. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Ah, Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng ilaw ng tahanan na hindi napunde sa mga anak at sa mga asawa. Kumbaga, napakabuti ni Lord kasi ibinigay ni Lord kung sino yung tamang tao na magiging ilaw ng tahanan para maging gabay sa mga anak, sa mga asawa, para tulungan pa na mas lumago sa buhay bilang anak at bilang asawa. Yun lang po sa. Buenos días. Gracias para tu todo amor y sacrificio. Mi mamá, mi nana, mi madre, mi mujer. Muchas gracias. Ilog. Ah, Mayong aga sa inyo tanan. Salamat sa mga nanay ngayon na Mother's Day para sa inyong araw nito. At kami na mga asawa, mga lalaki, namalipayon gid kami sa inyo tanan na kamo ang amon inspirasyon kagin tagaan mo ninyo kami sa isang anak na mga gwapo man kagwapa. Salamat sa tanan sa atin at happy Mother's Day sa tanan nanay. God bless you all. Maayong adlaw sa tanan, sa tanang mga nanay, daghang salamat sa ilang sakripisyo, sa ilang pag-antos para mataguyod ang pamilya nila. Ang nanay ko, nawala man siya pero magpasalamat din ako sa kanya. Dahil binuhay niya kami kahit wala kaming tatay. Thank you po sa lahat ng sa mga mama out there. Malayo yung mama ko pero yun, communicating pa rin kasi siya lang yung bumuhay sa akin tsaka sa magkapat sa half sister ko. Kahit wala kami mga tatay. So, mabuhay po yung mga nanay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Mother's Day po. Ating pong mahalin ang ating mga asawa. Siya ang ating ilaw ng tahanan. Kung wala sila, hindi tayo mabubuhay sa ating mundo ito. Kaya ating pong mahalin ating mga mahal sa buhay na asawa. Magandang umaga po. Wala ko alam na dialect eh. Okay, English. Talaga. Well, my mom is probably watching. She's in the US right now. So I would like to greet my mom. Happy Mother's Day. And
she really knows how to take care of her children, even up to now. So when I was like, when I got sick last December, agad-agad, nagpadala pa siya ng pera or blessing. It's just a symbol, pero she really knows how to show her love and affection to her children. Bilang panganay. Hi, Mom. I love you. And, of course, to my wife. Siyempre. I love you, Mom. Mommy.
praise. Ayan, good morning naman po. So meron din po kaming special number ang mga kabataan. So lahat po ng kabataan na nandyan, punta po kayo dito sa harap. We are inviting you to join us to participate. Ayan. So mga haharana rin po kami ng ating mga nanay. Ayan. Wait lang po, kuya. Ayan. Mga kabataan, come on. Again. Okay na yan. Alam mo yung kanta. Mapa lang naman yan. Mapa. Isa. Mapa. Ano yun? Lola at mama na lang. Hirap naman ito. Ako kakanta, Mapa. Covers PH. Ganda mo. Salita. Hello. Okay. Mama, kamusta natin na? Tayo lagi nakikita, miss na kitang sobra. Lagi na lang kami ang nauna. Di ba pwede ikaw muna, aking nawang papa. Ikaw ang mata sa tuwing mundo'y nag-iiba. Dahil aking paghinga, kaya huwag mag-alala, ibigit ayong madana. Pahinga muna, ako nang bahala. Bisa lang sa'yo na mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta. Ito po, kasama rin po ang tatay. Alam mo ba, nung ako'y bata pa, di ba?
bigat ang iyong matatana. Pahinga muna, ako na. Huwag mag-alala, ibigit ang iyong matatana. Pahinga muna, ako nang bahala. Bisa sabi ang gusto, ginagawa mapa. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta. Mapa, mapa. Mapa, Ayan, sabay-sabay. muna, ako na. Happy Mother's Day po Po. sa ating mga nanay. Happy Mother's Day. Ayan, hindi naman po magpapahuli yung ating mga kids. Ayan po, si Jamila po ay magbibigyan tayo ng special number. Siya po ay sasayaw.
Hello po. Happy Mother's Day po. Sa lahat ng nanay, biologically, tsaka sa lahat ng nanay, spiritually, sa lahat ng nanay na nagpapakananay lang. Yan, proceed na po tayo sa offering. Siguro po meron sa atin na nagtatanong pa rin or marahil hindi pa nauunawaan kung bakit nga ba ang offering ay parte ng ating program sa church, sa maraming church. Maaring meron ding nagsasabi or naririnig nyo na ang offering ay isang business. Marahil meron din kayong naririnig na mga negative about offerings. Lalong-lalo na doon sa mga taong ayaw maniwala or hindi naniniwala sa Diyos. Gusto ko lang pong mag-share ng thoughts and kung ano po ang sinasabi ng scripture about offerings. Offerings is about gratitude. Sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So let's always be grateful with whatever God gave us. Number 2, it's about trust. Hindi tayo nagbibigay because it's our obligation. Instead, this is our way of putting our trust to God, believing that God will provide our needs and bless the work of His church. Number 3, we should be more intentional. Kusa nating gawin dahil sabi nga sa 2 Corinthians 9-7, each of you should give what you have decided in our heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yan lang po. Thank you. Hindi. After na lang. Pag-pray ko lang po yung mga offerings. Lord, muli kami po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong dakilang gawa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa puso namin, Panginoon, na tunay mga tinuturuan kung paano magbalik ng pasasalamat sa iyo, O Lord, at kung paano kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, pagpalain mo nga po ang bawat isang narito, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapalaran at pasasalamat, Lord. In Jesus' name we pray. Of course, we're happy to welcome our guests, mga visitors for today. Salamat. Thank you for
honoring us with your presence, celebrating Mother's Day with us. Palakpakan naman natin ang ating mga kapatid. Meron pong aalis for Hong Kong, ano? Ikaw ba si Michelle? Sino si, what's your name? Wala rito. Wala rito. Okay. So anyway, nag-sign up ka ba nito? Hindi, ano? Pakikin na lang para we can get her name. Okay. And also, bukas na ba yun? Kapatid natin, Hawaii na naman si Glenda. Going to Hawaii for 3 months? 2 months lang. Okay. Of course, actually, after we pray, tuloy natin yung gustong mga anak na gustong magpa-thank you kay Lord sa kanilang mga mothers. Okay ba yan? Yes. So let's rise up. And then of course, we have lunch for everybody. Tapos meron po tayong, may nag-birthday. So kaya may extra tayong food. At the same time, salamat sa Myrtle and Oak Square Groups. Sila po ang nagdagdag ng food natin at saka silang in charge sa program. So wala tayong square groups ngayon, but let's have more fellowship para lang po ma-honor natin ang mga parents or mga mothers natin. Okay? Okay, let's rise for the closing prayer. But I want to get... Yes, Lord, salamat po sa mga kapatid na dinala mo sa araw na to, si Veronica, si Jenny, si Linda, si Karen Joy, at si Nichelle. Salamat, Lord, sapagkat naging bahagi sila ng pagsamba sa araw na ito. And we pray, oh God, na ilagay mo sa puso nila ang pagnanais na lagi silang makasamba. Saan mo man sila dalhin, nawa, Lord, they would seek every opportunity to find a fellowship, a church na kung saan sumasamba at nagpapahayag ng iyong magandang balita. We pray especially for Glenda sa kanila ani Tony as they fly to Hawaii tomorrow, Lord. Salamat maging kay Jenny na papunta rin ng Hong Kong. Dalangin namin, Lord, ang iyong pag-iingat at nawa, Panginoon, ma-fulfill ang mga plano mo sa kanilang mga buhay. At nawa, O Diyos, mag-grow sila in the knowledge and they will grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa lahat ng mga mothers, salamat sapagkat ang church na ito ay pinagpala mo ng godly mothers. Salamat na they're not just godly wives, but also godly mothers. Salamat sapagkat tunay nga, Panginoon, na hindi pa man kami ang pinaka-best, Panginoon, but you are transforming us so that we can become the best persons that you want us to be, so that Jesus Christ might be glorified in our lives, O God. Pagpalain mo ang bawat pamilya at maging sa mga kapatid namin na may sakit at karamdaman. We pray for your healing touch. And we pray, oh God, for your divine intervention, restore their health, and give them long life. Lord, pour out your blessings upon our families, the blessings of your presence, the blessings of your provisions, and even the blessings of your protection, O God. Salamat, Lord, sa mga pagpapala. In the name of Jesus, we pray. And everybody says, Amen.